Hello guys, good morning, good morning. Kumusta? Andito naman sila Katserong Bisaya at magkukomento na naman tayo guys sa mga nangyayari sa ating lipunan, lalong-lalo na sa politika. Kumusta ang ating mga mahal na kababayan, lalong-lalo na yung mga bagong bayani ng bansang Pilipinas, ng mga OFWs all over the world. Sana nasa mabuti kayong kalagayan at malusog na pangangatawan. Ingat kayo parati, lalo-lalo na yung mga mahal nating kababayan na andyan sa Middle East, sa parting Iran, parting Israel, parting Arab countries. No? So ingat kayo parati dyan. Always kayo makipag-coordinate sa ating mga himpilan. Ito na naman tayo guys, meron tayong nakitang statement ng ating Defense Secretary regarding sa plano ng Amerika sa bansang Pilipinas. Biruin mo guys, Amerika ang nagpaplano sa Pilipinas. So tanong dyan, talaga bang we are sovereign nation? Talaga bang independent country ba tayo? Di ba? So ito guys, sabay-sabay nating panoorin ang plano ng bansang Amerika sa Pilipinas. On the reported production of an ammunition facility in Subic, I have yet to see a formal proposal, but naturally we will consider it, and any production entity which will be of benefit to the Philippines, and not only in terms of our resilience, but improving, giving employment and other technological transfers is definitely encouraged, being a like-minded and a treaty partner in itself. Positibo si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mungkahing pagpapatayo ng pasilidad para sa produksyon at timbakan ng bala ng Estados Unidos sa dating base militar ng Amerika sa Subic Base sa Zambales. Layunin ng inisyatiba na ito napunan ang kakulangan ng forward stag ammunition manufacturing sa Indo-Pacific region, lalo na sa harap ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Yun, napanood natin guys, di ba? Yung statement ni Gibo Teodoro regarding sa plano ng Amerika sa bansang Pilipinas na balak nila magkaroon ng paggawaan ng bala sa Pilipinas at imbakan. Ang purpose daw doon para matugunan ang kakulangan ng supply sa Indo-Pacific region at sa mga nahaharap na mga tensyon, di ba? So meron silang pinaghahandaan kung bakit nila binabalak na magkaroon ng pabrika o paggawaan ng bala sa bansang Pilipinas. So ang tanong diyan, talaga bang sovereign nation ba tayo? Di ba? Kasi pag sovereign nation ka kasi, ibig sabihin noon, meron kang sariling policy. Meron kang sariling sistema na sinusunod sa bansa mo. 'Di ba? Walang sino mang makapag-dictate sa iyo kung anong gagawin mo sa iyong bansa. Sovereign country ka nga, 'di ba? Oh. So only the constitution can tell the government does, 'di ba? Walang sino mang makapag-udyok sa atin kung anong gagawin natin. Oh, so bakit ngayon may pinaplano ang bansang Amerika sa Pilipinas? Bakit parang positibo pa yung pananaw ng ating gobyerno? Hindi man lang niya iniisip ang seguridad ng mga Pilipino, di ba? Oh. Parang ganito lang yan, guys eh. Parang bahay nyo yan, guys. Bahay nyo, di ba? Bahay nyo. Tapos sasabihin ko sa inyo na meron akong plano dyan sa bahay nyo. Ganito ang gagawin ko. So, papayag ka ba sa akin na pagpaplanuhan ko yung bahay nyo? Oh, alam mo naman na malagay sa alanganin at malagay sa peligro
ang member ng inyong pamilya. So bakit mo ako papayagan? 'Di ba? So ganito ang Pilipinas. Bakit magiging positibo ang gobyerno sa plano ng Amerika na maglagay ng imbakan ng bala at paggawaan ng bala, partikular sa Zambales. 'Di ba? Oh. So, nangangahulugan lang 'yan na yung mga leader natin sa bansa ay mga tota ng Amerika. 'Di ba? Hindi tayo independent country. Oh. Galit kayo sa China. Sabi nyo, ang China nang aagaw ng teritoryo or nakikialam sa China Sea. Oh, sa West Philippine Sea. Oh, tapos ngayon, pinapakialaman kayo ng Amerika. 'Di ba? So, anong tawag doon? Hipokrito, 'di ba? Oh, traidor sa konstitusyon. 'Di ba? Oh, continue Kagibo. And as proof of this, we do not stand alone. No country in the world supports the 9-dash line claim of China or the idea that waters within this 9-dash line are internal waters of China. Several countries in the world, no less than 50, have joined the Philippines in condemning China's behavior in the South China Sea. None have agreed with China, and none has condemned the Philippines for standing up against China in the face of a threat to its territorial integrity and sovereignty. Yes. Andyan na tayo, 'di ba? Walang countries na pumabor sa China at na-appreciate ang kanilang behavior, 'di ba? So kahit ilang countries pa ang mag-condemn sa kanila, 'di ba? Oh. Kahit buong mundo pa ang mag-condemn sa kanila, mapapaalis ba natin sila? No. Mapapaalis natin sila? Hindi. Di ba? Hindi kasi malaki yung claim nila dyan eh. Oh. Lalo na meron silang infrastructure dyan. So, mas lalo silang nagiging firm ang kanilang paninindigan na sa kanila yung teritoryo. Oh. Tayo, recognize tayo ng international, recognize tayo ng UN, panalo tayo sa arbitral ruling, no? Na sa atin talaga yung area na yan. Pero, problema dyan, wala tayong prueba. Anong prueba natin? Yung papilis lang. Oh, sila, meron din silang papilis na pinanghawakan. Oh. Ang Malaysia, meron din. Ang Brunei, meron din. Ang Vietnam, meron din silang pinanghawakan na papilis. Pero, wala silang infrastructure na nakatayo sa lugar. O sino lang yung merong infrastructure dyan? China. O, di ba? Kaya, mas lalong tumibay at mas lalong nagiging firm ang kanilang paninindigan na sa kanila yan. So, anong dapat nating gawin? Anong dapat gawin ng gobyerno para kahit papaano mapakinabangan natin yung lugar, 'di ba? Oh. Kasi katulad ngayon, nakapokus tayo diyan sa West Philippine Sea. 'Di ba? Nakapokus tayo. Lahat ng mata nandiyan. Oh. Pero kumusta yung mga other island natin? Yung ibang isla natin, na pangalagaan ba natin? Na proteksyonan ba natin? Oh? Na proteksyonan natin?
Baka mamaya darating na naman yung mga oras na meron na namang mag-claim sa ibang isla ng Pilipinas. Tapos tsaka na naman tayo magkukumahog na bawiin yung isla na yon. Like dyan sa West Philippines nung una, wala yan. Hindi natin yan pinapansin kasi malayo sa paningin ng tao, malayo sa paningin natin. Hindi natin binibigyan ng importansya, hindi binibigyan ng atensyon ng gobyerno. Ngayon, nung pinagkainteresan ng China at nagpagawa ng artificial island or military base ang China dyan, nagkukumahog tayong bawiin. Di ba? Na obvious naman na in the first place, may nakinabang dyan na taga-Pilipinas na nasa gobyerno. Di ba? Obvious naman yan. Posible naman walang nakikinabang dyan. Di ba? Posible dyan yung mga nagdaang administrasyon bago si Pangulong Duterte. Sa time ni Ramos, time ni Irap, time ni GMA, time ni Pinoy, mas lalo silang nagiging agresibo. Di ba? Sa time ni Pinoy, doon nagkakaroon ng stand-off. See? Nag-neutral lang sila nung time ni Pangulong Duterte kasi ang foreign policy ni Pangulong Duterte is independent siya. So, yung mga kababayan natin na mangingisda, malaya sila nakapagpangisda. Kasi neutral Di ba? Ganon yan. Ngayon, lumala. Bakit lumala? Kasi sabi ni BBM, nung una, independent policy siya. Nung naging presidente na siya, naglagay siya ng mga base militar sa bansang Pilipinas. Hindi lang isa. Siyam. Biruin mo yun. Meron kang siyam na base militar sa buong Pilipinas. Sinong hindi mag-aburido dyan na kalaban ng Amerika? Ang China at Amerika malayo. Hindi nila mabubuyo, hindi nila mabubuli yung mga fisherman ng US. Siyempre, ang pagbalingan nila ng pambubuli yung mga Pilipino. Kasi alam nila na yun lang yung pinaka-source of income ng ibang mga Pilipino na importante sa buhay ng Pilipino ang pangingisda. Pero subukan ni BBM tanggalin lahat ng mga base militar sa buong Pilipinas. Di ba? Magiging neutral ang China. Or subukan nilang makipag-deal sa China. Makipag-deal. Dati merong usapan dyan na 60-40. Magkaroon ng exploration sa natural resources ng isla na yan. 60-40. 60 sa Pilipinas, 40 sa China. O saan na yon? Bakit hindi yon pinagpatuloy? Dahil pumasok na ang US di ba? Di ba? Tapos gusto nyo pang palalain, di ba? Maglagay pa talaga kayo ng paggawaan ng bala, imbakan ng bala ng Amerika dito sa Pilipinas. Nasaan na yung sinasabi mong we are independent country, we are sovereign nation. Kung hinahayaan mo lang naman na papasok yung mga foreigner dito sa bansang Pilipinas. Di ba? Yung pag-kidnap nyo kay Pangulong Duterte, yung pag-submit ninyo sa jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, violation na nga yun sa konstitusyon ng bansang Pilipinas. Di ba? Isinuko nyo na nga yung soberenya ng Pilipinas sa ibang bansa. Very clear guys, na very weak ang Pangulo ng bansang Pilipinas. Napakahina ni BBM. Ganon yan. Kasi wala siyang sariling desisyon.
Wala siyang sariling plano sa Pilipinas. Oh. Dapat ang presidente ang tanging sole architect ng foreign policy. Pero ano nangyari? Di ba? Oh. Tapos, inuudyok nyo si BP Sara na magsalita sa foreign situation. Walang ano si BP Sara dyan. Walang karapatan magsalita si BP Sara dahil vice presidente lang siya. Hintayin ninyo magiging pangulo siya. Oh, makikita kung gaano siya kagaling sa foreign policy. Oh, makikita kung paano siya makipag-deal sa mga foreign leaders. Kasi meron na siyang authority noon. Presidente na siya. Pero sa ngayon, vice presidente pa lang siya. Ang tanging trabaho niya is hintayin kailan matigok ang Pangulo. Kaya nga siya, spare tire lang, di ba? Reserba lang siya. Ganon ang role ng vice presidente. Kaya wag niyo siyang hanapan ng report. Wag di kay pumunta siya ng ibang bansa, pumunta ng Australia kung saan hanapan ni Claire Castro ng report. Hindi 'yun. Di ba? Hindi naman siya membro ng kabinete ni Bongbong Marcos para magbigay siya ng kanyang accomplishment. Nung DepEd Secretary siya at pupunta siya ng ibang bansa, normal na magbigay siya ng report or accomplishment report kay BBM or sa Malacanang. Kasi ano siya DepEd Secretary, membro siya ng kabinete Pero ngayon, Vice Presidente siya, kahit saan siya pupunta, hindi niya na kailangan magbigay ng report sa inyo. Di ba? Itong mga taga-administrasyon. Di ba? Kumahog siya ngayon, maghanap ng mga kanyang gagawin para meron siyang mai-report sa kanyang State of the Nation. Oh, di ba? Kasi kung walang zone na ngayon, wala yan, pa chill-chill lang yan sa Malacanang, pa party-party lang yan. Pero since na malapit na yung zona niya, kaya kailangan niya magiging karpentero, magiging teacher, magiging fisherman, di ba? Lahat na lang gagawin. Parang si Mar Rojas din dati, no? Magiging traffic man, no? Meron naman traffic light, pero bakit siya pa nagta-traffic? Nababasa siya sa ulan. Umiinom ng tubig sa plato, di ba? Kiko Pangilinan, kumakain siya sa takip ng kaldero. Di ba parang ipa lang ang dating? Ngayon, ganun na naman ginagawa niya. Nagtuturo, nagiging teacher, nagiging karpintero, trapo yan ang tawag dyan. Ganun. Di ba? Anyway, hanggang dito na lang ako, guys. Maraming salamat sa mga nanonood sa akin. This is Lapachero once again. Thank you so much for watching. Bye-bye. Ingat kayo parati. God bless.